Sa pagpalang araw sa ating lahat, ako pa si Rines Palamati lahat yutunan para sa daily devotion na pinamagatang the church is God's family. So, bagong topic and bagong series ng Understanding the Church. So, yung scripture po natin ngayon is Genesis chapter 1 verse 26 and sinasabi na, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Tagalog, pagtapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang namamahala sa lahat ng uring hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad, at gumagapang. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. So, meaning to say, bago pa man likhain ng mundo, ang simbahan ay bahagi ng plano ng ating Diyos. Pinapakita nito ang kanyang walang hanggang pagmamahal at layunin para sa kanyang mga tao. So, the church was in the very heart of God before the foundation of the world. Next is, the church was created in the image of God, intended to fill the whole world. So, meaning to say, ang simbahan bilang katawan ni Kristo ay ginawa ng wangis ng Diyos at may layunin palaganapin ang kanyang presensya at kawalhatian sa buong mundo. And lastly, number 3 is, the church is called to rule over all creation under God. So, meaning to say, ang simbahan, may tungkulin siyang pamahalaan yung sanlibutan, no? Ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos bilang tagapangasiwa ng kanyang mga nilikha. So, the church is called to rule over all creation under God. So, ang church is talagang pinamamahalaan ni God, no? So, bilang application is, number 1, value your relationship with God above all else. Meaning to say, panatiliin natin yung ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos bilang pinakamagandang aspeto ng ating buhay, sapagkat dito nakasalala yung ating pagkakakilanlan at syempre yung goal, no? Example, maglaan tayo ng oras para sa panalangin at pagbabasa ng Bible sa salita ni God bilang tanda ng pagpapahalaga sa Kanya. So, value your relationship with God above all else. Next is, live out the image of God restored in Christ. So, isabuhay natin yung wangis ng Diyos na maibalik sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ, sa pamamagitan ng pamamahal, katwiran, at syempre yung kabanalan, no? Halimbawa, ipakita na ang pag-ibig at palasakit sa iba gaya ng ginagawa ni Jesus Christ, no? Sa pamamagitan ng pagtulong sa nangangailangan, pagpapatawad sa mga nagkakasala. So, live out the image of God restored in Christ. And lastly po is, rule and take dominion over creation. So, gamitin natin yung biyaya ng Diyos upang pangalagaan yung kalikasan, no? At paunlarin ang mundo habang tayo is sumusunod sa kanyang kalooban. So, example na dito na maging responsable tayo sa mga likas na yaman tulad ng pagtatanim ng lupa, pagbabawas ng basura, or pagsuporta sa mga advokasya para sa kapaligiran. So, let's rule and take dominion over creation. So, ayun na po yung aking natutunan sa daily devotion. Naway manatulan kayo, ma-share sa iba, at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at kapes po sa ating lahat.